Padayong adlaw Matinians, Mayo Gis 2025 karong adlaw. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan ubos administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat. Uga niya ang atong mga headlines. Kadiwa ng Pangulo Award giparangal sa Mati. Barangay Signs giilang Regional Lupong Tagapamayapa sa Eleksyon 101. Mga ekipo alang sa Piniliay 2025, malam pusong gideploy. Sa police report, preparasyon alang sa eleksyon 2025, gihingusgan. Bagong mga ambulansya sa Mati City, gi-turnover. Ug sa sports, pulot boy sa una, tennis champion na karon. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianão. Povo, que eu cheguei. Mais outra. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianão. Uma festa, só sai Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kung may gustong isumbong nga problema sa inyong barangay, o di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala matagad, kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Pagkaong di dali mapan-o sama sa dilata,
biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor, plato ug plastic bags. Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians. Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa Pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang Pag-asa na orange o red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa Pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa Pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa Pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Kalampusan sa natad sa agrikultura ang bag-o lamang nasinatian sa lokal na panggamhanan sa Mati, pinaagi sa Regional Outstanding Kadiwa ng Pangulo Program Implementer Award nga gihatag kaniadtong Mayo 5, 2025 didto sa Dakbayan sa Davao. Anya ang report. Gipasidunggan ang City of Mati LGU pinaagi sa City Agriculture Office isip Regional Outstanding Kadiwa ng Pangulo Program Implementer LGU category atol sa 2025 Regional Gawad Saka Awards kaniadtong Mayo 5, 2025 didto sa Department of Agriculture Regional Field Office 11 sa Davao City. Ang kadiwa ng Pangulo usa ka flagship program sa nasyonal nga panggamhanan nga gimugna aron makatabang sa mga mag-uuma, mananagat ug kooperatiba nga makabaligya diretso sa konsumidor nga walay labaw nga patong sa presyo. Pinaagi niini mas sigurado ang baratong pagkaon para sa publiko ug mas taas nga kita para sa mga lokal nga producer. Ang pagdawat sa maong pasidungong usa ka dakong dungog alang sa Mati, ilabi na kay nagpakita kini sa seryoso ug epektibong implementasyon sa lokal nga kagamhanan sa mga programa nga may kalabutan sa pagkaon ug panginabuhian. Gipanguluhan kini pinaagi sa dedikadong liderato ni Mayor Michelle Lacpil-Rabat nga walay puas sa pagpalig-on sa sektor sa agrikultura ug sa kaayuhan sa mga komunidad. Kasabay sa maong selebrasyon, mauusab ang formal nga pag-abli sa 2025 Farmers and Fisherfolks Month sa bulan sa Mayo didto sa Regional Government Center, Tugbok District, Davao City, ubos sa tema nga makabagong magsasaka at mangingisda, susi sa masagana at bagong Pilipinas. Gipasalamatan sa LGU Mati ang tanang kadiwa partners, mga mag-uuma, mananagat ug kooperatiba nga aktibong miapil ug mitampo sa kalampusan sa programa. Ang ilang kooperasyon ug paningkamot maoy sinungdanan sa mas lig-on ug padayon nga serbisyo sa komunidad. Ingon man, mas maabunda nga dakbayan sa Mati.
Gipasidunggan sa Department of the Interior and Local Government ang lupong tagapamayapa sa Barangay Science ning Dakbayan sa Mati sa milabay nga 2025 Regional Lupong Tagapamayapa Incentives Awards kaniadtong Mayo 3, 2025. Si Albert Louis Villar Jr. sa report. Nakadaog isip regional champion sa Lupong Tagapamayapa Incentives Awards alang sa component cities category ang Barangay Science ning Dakbayan sa Mati. Ang Regional Lupong Tagapamayapa Incentives Awards usa ka programa sa Department of the Interior and Local Government nga ginatagaan og pasidungog ug bili ang mga lupong tagapamayapa sa mga barangay sa Rehiyon 11 alang sa ilang epektibong mediation ug conflict resolution practices. Saysay ni Cap Ranil M. Zamora nga ilahang mga best practices and methods ang nakapadaog sa Barangay Science. So isa sa amo ang mga best practices or technique nga among ginagamit maong nahimo ming regional winner no sa Lupong Tagapamayapa Incentive Award. So number 1 ana nami home visitation sa amo ang mga kliyente katong mga complainant o respondent. So ginabisitahan ako. So kung unsay mga problema, number 1 po na siya nga technique nga ang respondent musipot jud siya sa barangay para sa mediation. So ikaduha, so nami ginahimo diha nga area nga while naghulat sila sa schedule nga hearing na ay waiting area didto nga among gi-prepare para sa complainant o respondent nya na poy mga pwede sila mga tea, na mga drinks nga pwede namo i-serve sa ilaha. Unya ikatulo na ko nga gihimo, so pair gyud ko nga maghusay nara sa taliwala, wala ko gidapigan sa both complainant o respondent. Then isa pod niya na poy gihimo namo nga resolution nga nag-establish mi og barangay hotline numbers nga available permanente ang amo ang mga numero, ako ang number sa ang barangay secretary o sa president po namo sa Lupong Tagapamayapa. Kaya ang purpose niya anytime pwede mi nila matawagan nga makontak ug unsay mga issues and concern nga ipaabot sa tanang constituent sa barangay nga pwede po namo mapaabot sa ila kung saan dapat himuon kung natay mga problema nga susama niya na. Unya, ang pinaka-purpose yun niya na, bisag gabi or Sabado o Domingo, so available yun, accessible ang amo ang serbisyo para sa tanang katawan sa Barangay Science aron magpabilin nga hapsay o kalinaw ang kinatibuk ang barangay. Ubay-ubay na usab ka mga insidente ang ilahang nahusay ug wa na ma-escalate sa korte ug uban pang conflict resolution bodies. So sa last 2024, na ay 33 ka kaso ang niabot sa barangay. So, na 11 ana ang civil, 18 ka kriminal o 4 ka other. So, kanang tanan nga mga kaso nga 33 ka buok, sa ako ra gyud ang label na husay sa mediation. Walay naabot ana sa pangkat ng tagapagkasundo. Sa kasamtangan, dunay kapin 200,000 nga budget gikan sa barangay ang allocated alang sa maong buhatan. Ug duna sa assistance gikan sa lokal na panggamhanan nga nadawat sa Lupong Tagapamayapa sa Barangay Science. Lakip niini ang incentives alang sa 17 ka mga lupon. So ang budget jud sa opisina nako na ay 204,000 bali honorarium na sa mga Lupong Tagapamayapa sa Hulyer. So unya magpasalamat po ko kag Mayor Michelle Rabat kay nga atong city government pod naghatag pod na siya og monthly pod nga incentive through Kilos Barangay. Kini nga pasidungog usa ka pag-ila sa epektibong mediation and reconciliation services sa maong barangay nga nakadugang usab sa kahapsay ug kalinaw sa katilingban. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati karon. Nagpadayon ang hugot nga preparasyon sa Comelec Mati ug Davao Oriental alang sa umaabot nga national ug local elections karong Mayo 12, 2025. Uban sa malampusong deployment sa election paraphernalia, official ballots ug automated counting machines, samtang mipatigbabaw ang kainit sa kampanya human sa panagsangka sa dagkong rally sa duha ka lokal nga partido kaniadtong Mayo 8, 2025. Si Gilbis Jean Patalingog sa report.
Hugot ang preparasyon nga gipahigayon alang sa final testing and sealing sa mga automated counting machines sa kinatibuk-ang 39 ka voting center sa Mati City kaniadtong Mayo 6 ug 7, 2025. Malampusong gidispatcha sa Comelec Mati uban sa suporta sa Philippine National Police ug Armed Forces of the Philippines ang mga ACMs, baterya, ballot boxes, FTS kits ug uban pang election paraphernalia kaniadtong Mayo 5. Ang deployment gikuyugan sa security convoy aron masiguro ang kaluwasan ug hapsay nga delivery sa mga gamit ngadto sa designated polling precincts, lakip na ang Rabat Rocco Maura Mati Central Elementary School, Mayor Santiago Garcia Memorial School, Mati National Comprehensive High School ug uban pa. Samtang kaniadtong Mayo 4 gipahigayon ng inspection ug verification sa mga opisyal nga balota, election forms ug supplies nga gi-deliver sa City Treasurer's Office pinaagi sa EFTO Logistics Philippines Incorporated. Sa probinsyal nga level, gipahigayon usab ang deployment sa mga opisyal nga balota para sa tibuok Davao Oriental. Sa samang adlaw miabot sa provincial capital ang cargo trucks sa EFTO Logistics ubos sa hugot nga seguridad sa PNP. Gisaksihan sa mga election officials, PPCRV, media ug uban pang stakeholders ang pag-abli ug pag-inventory sa mga balota. Gisiguro usab sa buhatan ang kahapsay ug transparency sa pagdawat sa mga materyales. Ang mga balota dayon gisegregate o gideploy ngadto sa matag lungsod ug syudad sa probinsya pinaagi sa tulo ka truck convoy. Sa laing bahin nagtagbo ang duha ka dagkong aktibidad sa politika kaniadtong Mayo 8. Sa alas 4 sa hapon, nagipahigayon sabay ang Grand Rally sa partido nga kanato ini sa MFGR Park and Baywalk ug ang meeting di avanse sa Team Tatak Rabat sa Pailon Monument. Nag-awas ang suporta sa duha ka kampo diin daghang katawhan ang mitambong, nagdala sa ilang mga bandila, placards ug nagsinggit sa ilang suporta. Ang kalihukan misangkad hangtod sa gabii uban ang pasundayag, mga mensahe sa kandidato ug mga commitment sa serbisyo publiko. Bisan pa sa tensyon, ang duha ka kalihukan nahimong hapsay ug malinawon. Bisan pa sa kakusog sa trapiko nga dala sa dungan nga kalihukan, napadayon gihapon ang kalinaw ug kahapsay pinaagi sa hugot nga seguridad nga gipatuman sa kapulisan ug mga assigned marshals. Kini si Jelvis Jean Patalinghog para sa Ang Mati Karon. Sa among pagbalik, preparasyon alang sa eleksyon 2025, gihingusgan bagong mga ambulansya sa Mati City, gi-turnover ug pulot boy sa una. Tennis champion na karon kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Madayaw ng adlaw Matinians, ano nasab kita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati Karon. Hapit na gid mahuman ang countdown. Duha na lang kaadlaw ang nahabilin sa atong pagbotar para sa Mayo 12, 2025 national ug local elections. Milanog na ang syudad sa kasaba sa mga kampanya, mga jingle nga balik-balik madungog, mga mabulokong mga poster nga mipuno sa matag eskina ug ang mga rally nga nagdala sa kadalanan ug daghang katawhan, paglaom ug panglantaw sa kausaban. Apan likod sa kasaba sa mga poster ug sa mga saad, anaa ang usa ka yano apan gamhanang kamatuoran. Ang atong boto mao ang atong kaugmaon. Taliwala sa daghang kapilian, kasalig ug mga saad, nagpabilin ang pipila ka mga pangutana. Nagtuo pa ba kita nga ang usa ka boto makausab sa dagan sa atong komunidad? Gitan-aw ba nato ang pagboto isip katungod, responsibilidad o usa lang kaadlaw nga pahulay? Busa alang sa atong pangutana karong semana, unsa kaimportante alang kanimo ang pagboto karong umaabot nga eleksyon sa Lunes? Taraw ba ni kami ug atong sutaon ang tubag sa mga Matinians? Siyempre, importante gud na para ato ang mapili kung sa gyud tinud-anay nga dapat mamukuan ba mamuno sa ato ang syudad, no? So mo na dapat ang importante. Kailangan nato butaran tong tinuod gud nga leader, mahimong leader diri sa takbayan sa Mati. Importante gyud na kay kung ang pamalakad man gud sa gobyerno kung wala ta kauyon katungod nato nga ilisdan. So
So, kinahanglan yun na siya nga mag-election. Aron ma'am, importante kay ana ma'am kay kung dili ka mo ato presento ana ma'am, siyempre di ka kuan kinsa nga leader ay mo mapili. Kaduha pod, una-una ni mo nga sa matag eleksyon, ano na kagbaguhan mo. O ano na po'y naapoy kabaguhan ug naapoy mga lain nga mga programa nga mo abot pa sa next generation ma'am. Ato ang yun ang obligasyon sa atong tagsa-tagsa nato nga Pilipinon. Importante lagi, obligasyon mo nato na sa atong pagkatao ng Pilipinas. Mahimutang na atay obligasyon nga mo tabang sa atong kandidato. Alang ka na ko sa karong Mayo 12, ato yung pilion kung kinsa tong tao nga karapat dapat nga ibutang nato sa posisyon nga diin na atong maduolan nga kanang open heart, open mind or kanang mo serbisyo nga tinud-anay para sa katawhan. Kaya na-rehistro naman ko. Hinahanglan man yun magbutar kaya na-rehistro naman. Mabutar kita para di ta makulurong. Ug mo kana ang tubag sa Matinyans kabahin sa atong pangutana karong semana. Ubanin ni usab kami sunod semana din lamang sa Matinyans on the Street. Ako si Jilvis Jean Patalinghog, amping. Mga laka nga giandam sa Philippine National Police alang sa umabot nga 2025 midterm elections karong Lunes, Mayo 12, 2025. Atong sayron sa report ni Nash Tiguelo. Aktibo nang nangandam ang MATI Philippine National Police sa umaabot nga 2025 midterm elections karong Lunes, Mayo 12, 2025 aron nga masigurong luwas ang tanang botante. Ubay-ubay na ka mga lakang ang gilatag sa kapulisan alang sa seguridad sa adlaw sa piniliay, apil na ang pag-deploy sa kapulisan ug tagduha ka police officer matag polling station sa Dakbayan, 24/7 nga mga checkpoints ug mga mobile patrolling. Naanatay kuan, nakalatag na tanan ang ato ang security deployment. In fact, sa 39 ka mga polling centers diri sa Mati, fill up na nato. So every polling centers natay tag duha ka mga kapulisan nga mo secure. So karon nauna man ang atong mga automated counting machines na nasa mga tagsa-tagsa ka mga polling centers. So naana po dito ang atong kapulisan nga nag-secure ana. Then aside from that, naapod tay checkpoints, no, 24/7. Then ang ato ang patrolling, mobile patrolling and checkpoints nakalatag na po diri sa ato ang mga kadalanan. So naka-schedule siya. Sumala pa ni Police Major Al Anthony Gumban nga tulo ka adlaw sa wala pay eleksyon, nagmugna na ang kapulisan og incident management team ug nakiktambayayong nausab sila sa ubang ahensya sa gobyerno aron makig-alayon sa mga lakang sa seguridad ug matubag ang bisan unsang posibleng kapintasan nga may kalabutan sa eleksyon. 3 days before sa May 12, maka-activate na og ato ang incident management team nga motabang sa ato ang pag-manage, pag-secure sa national and local election 2025 diri sa Siyudad sa Mati. So na mga agency nga nag-commit sa ilang mga personnel nga motabang like sa LGU, City of Mati, no, na mga agencies and offices nga mo hatag sa ilang mga personnel, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Philippine Army and other volunteers. Padayon usab ang pag-implementar sa kapulisan sa ilang gitanyag nga Oplan Kapkap Bakal Sita ug pagbisita sa mga establishmento aron masuta ang mga taong nagdala og mga pusil ug uban pang mga bladed weapon. Kini gimugna aron nga malikayan ang krimen ug posibleng kagubot sa usa ka lugar. Samtang sa pagkakaron, walay natalang nadakpan nga milapas sa Comelec Ganban atol sa mga gipahigayong Comelec checkpoint sa kapulisan. Gisaysay ni Police Major Gumban nga walay nadawat nga reports ug namonitor nga intense political rivalry ang kapulisan kaniadtong nagsugod pa lamang ang election period. So far sa
start pa sa katampid period no wala man tayo mga report kadawat and na-monitor about intense political rivalry diri sa Mati. Nagpasalamat po mi sa mga candidates and supporters nila wala yung mga inana diri atong monitor. Hangyo usab sa kapulisan nga mamahimong kalmado ug likayan ang pakiglalis sa ubang mga politiko o mga supporters niini aron malikayan ang kaguliyang mga disgrasya ug makabot ang hapsay ug malampusong 2025 midterm elections. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati karon. Nakadawat ang City of Mati LGU ug bag-ong mga ambulansya. Apil sa 7 ka mga LGU sulod sa probinsya sa Davao Oriental. Ang maong programa pinaagi sa partnership sa Province of Davao Oriental LGU ug PCSO. Si Jasmine Tia sa report. Gi-turnover na sa City of Mati ang bagong ambulansya gikan sa probinsyal na panggamhanan kaniadtong Mayo 6, 2025 atol sa usa ka seremonyas nga gihimo sa Capital Covered Court nga gipangunahan ni Governor Nino Uy. Ang maong panghatag og ambulansya ubos sa Medical Transport Vehicle Donation Program sa PCSO nga tumong katabangan ang pagpaligon sa mga emergency response services sa mga lagyo na lugar. Ang City of Mati LGU usa sa 7 ka mga LGU nga nakadawat sulod sa probinsya sa Davao Oriental, kauban niini ang LGU Baganga, Banay-Banay, Katiil, Caraga, Lupon ug Tarragona. Samtang kumpleto ug bag-o sa medical equipment ang maong mga ambulansya sama sa stretcher, oxygen tank, blood pressure monitor, ambu bag, medicine cabinet ug wheelchair nga dakong tabang sa pag-rescue sa mga emerhensiya na mga sitwasyon. Nagpaubot sab si Governor Nino Uy Jr. sa iyang pasalamat sa mga nitabang og suporta na mahimong magmalampuson ug posible ang pag-turnover sa mga ambulansya. Target na mahatagan ang 11 ka LGUs sulod sa probinsya sa Davao Oriental. Dako sab ang pasalamat sa lokal na panggamhanan sa Mati tungod di lamang kini nakatabang sa emergency response na mga serbisyo sulod sa Dakbayan, kundili nakatabang sab kini sa serbisyong panlawas sa mga Matinyans alang sa luwas na panlawas. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Usa ka pulot boy kaniadto sa Mati City Tennis Court usa na karon ka kampiyon sa tennis sa miaging 88 araw ng Davao Junior Tennis Championship. Atong sutaon ng iyahang istorya nga puno og inspirasyon ug kakugi uban ni Peter John Camino. Nakupot ni Prince Abad ang kampyonato sa milabay nga 88 araw ng Davao Tennis Tournament, 10 years old and under unisex category. Kauban usab niya sa maong torneo sila Eli Alexis Clarito, 11 years old, o si Simon Quinones, 11 years old. From 0 to 0 ang storya ni Christian Paul Prince Abad sa tennis court, ang 10 anyos nga ballboy kaniadto nga nakapunit lamang og bola sa tennis court usa na karon ka kampyon. Iyahang amahan ang nasilbing unang mentor sa bata sa maong paugnat sa kusog. Ang amahan ni Prince mo'y keeper sa Barangay Science Tennis Court kung diin sa maong lugar usab nakatuon sa maong sport ang pulot boy champion ng Mati. Ug sa unang kupot pa lamang niya sa racket nakita dayon niya ang iyang pasyon o paghigugma sa tennis. Si Prince usa usab ka WTA 2024 veteran ug Olympics trainee tuod sa iyang batang edad eksperyensyado na ang tennis champion. Diri makita ang positibong epekto sa proyektong Olympics sa lokal na pangmahanan alang sa pagdevelop ug pagbansay sa mga champion calibre athletes. Pinaagi sa kakugi sa bata o pagbansay sa Olympics na mahimong katinuuran ng kadaugan ballboy champion ang Mati. Sa karon padayon ang walay puas ang pagpapaningkamot sa batang atleta aron mas mabansay ang iyang skills sa maong sports. Si Prince usa ka inspirasyon alang sa tanan nga pinaagi sa pagpaningkamot, kakugi og tukmang suporta mamahimong posible ang bisang unsa pang pangandoy. Kini si Peter John Camino para sa Ang Mati karon. Mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati LGU. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami sunod semana matag Sabado diri lang sa Ang Mati
karon. Atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.